with our symposium this afternoon, please patindog ta. Alang sa opening prayer to be given to us by our brother, one of our brothers, Brad Simeon Caballero. Atang ipinimutan ang atong pagsatagsa kapagalingon sa pasensya sa itong Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among ganitong Amahan, ano sa tanan ang iparangan diha kanino Ginoo, ang among kinasingkasing nga bagay ko paghimaya kanimo. Tungod sa tanan nga kaayo imong gihatag diri ka nang Almighty and loving Father. Aniyang bad ka naman ang itong Amahan ang mga tinawag o pinili ko sa imong mga katawan. Na magpaampit karon sa patulong sa simbahan na wala magkayuni sa uban o tagaan nila o lumutan at tinitanan kabubot ko sa nagkabala sa Panginoon Santa Iglesia o alang sa tanan na nagduha-duha at talaan mong tausay kining tanan sanglit mo makininihimong kapagian sa atong siyag ng mga kaisunan na magtutuo dito sa atong simbahan. Almighty and loving Father, ang impit na kaanak kita na kanimo, wala diri ka na nagitong Amahan. Itawag ang kaming tanan ang iyakan mo. Kung naman kami kalapasan pa sa iyo ang kaming tanan nagitong Amahan, ang nagpaambit kang nanimati niini. Di mo ang kaming takos imong kaluhulog pa sa iyo, tungkol kay ang galaan na Espiritu Santo di malupuyo sa tao na tunay, sa lahat na napirin sa iyong kapalingon. Sa mapausan, makasingkasi na mamuyo, nagpagtibugol kami kanil Ginoo. Pasaylo ang kaming tanan. Imo ang kaming takos na buhian si magdalaan na Espiritu Santo aron sa matausan. Ang nagpaambit nining maong pagtulunan, dili pinaagit silang tawa ng nagatakos, kundi diyan kanimo. Ug ang nanimati sa ganitong Amahan, ilang ka kining nasagtan. Ilang buhian kung ikinabuhi, ipanod ko sa pisobar, wala hindi ka rin kadlawan. Kung wala ka lang itong Amahan, wala ka din mahimo. Tungkol ka atinudan sa kaalam kita ng kanimo. Kamintang tanan, mayong takos ni ining. Ining tanan Ginoo, ang ipangayo, ang ipasalamatan, pinagit ang ngalan ni Kristo, imong anak o amang Ginoo. Nga buyong kariban kanino, uban sa Espiritu Santo, Diyos Santo, sa kahantunan. Amen. Okay. Isunod na ito. Kita maglangan. Welcome Andres by Septil Prado, atong Safety President San Carlos City, San Carlos Borromeo Parks. On behalf of the Catholic Faith Defenders San Carlos Borromeo Chapter, ako kamong i-welcome sa ato ang symposium karon. Batong paminaon ang tupag sa simbahan mahitungod sa mga ultra-traditionalist. Daghang salamat. Okay. Idasal ko din tayo ang usa ka message from our very own, very active, beloved Monsignor Wilson Imbong Mendoza. Sa ato mga dinapit karon nga panagtigo, sa ato mga officers and members ng CFD diri sa ato nga parokya sa San Carlos, yapon ang ato mga PPC officers, kaninyo nga mga lay ministers, catechists, leaders of the basic place of communities, representatives sa ato mga pamatanon, kaninyong tanan mayong hapon pag-usap. Aton nga kanawon pag-usap ang vision mission sa atong diocese sa San Carlos. Ginaingon maisuon nga kadaghanan sa aton mga kaigsunan sa atong diocese nagapuyo sa usa ka dili makatawhanon nga kahimtang sa pagkapapos.
Sumala pa sa pagtuon sa atong diocese, atong nakita ang daghan kaayong mga hinungdan niini. Sama for example sa political manipulation, environmental destruction or ecological destruction, sama po sa atong gitawag na economic exploitation, even cultural domination, moral degradation, karakusani anak usap ang gitawag naton religious ignorance. Ang atong simbahan nagapaningkamot tungod kita gitawag to become agents for transformation nga atong ma-address atong matubag at tagaan pagpanaw kini kahimtang agod nga kini aton mga igsoon mapulihan sa usag kahimtang diin ang kalinaw, ang pagsinagtanay, ang kaangayan, ulungtad, taliwala ka na ito na naisip usa ka sa anong katilingban na nagiusa sa pagsimba, sa pagampo, sa pagsilbi diya sa atong panay na pagpanaw para matukod na itong ginarian sa Diyos, taliwala ka na ito na usa conscious usab sa mga pulong isulti sa Ginoo that He has come to bring us the fullness of life, reminded by the teaching of the church na ang tao maong labing importante na tinugas sa Diyos. Hindi gugma ko nga maigsuon kita nagapaningkamo sa kuligingon na atong tupagon kini kahimtang di kita nagapuyo karon so that we can transform this into the kingdom of God that will exist in our midst labi na gid sa karon nga panahon. Usa na igsuon sa mga kausa ato nakita ang gitawag na religious ignorance. We cannot deny the fact na daghan sa ato mga kaigsuonan makaingon ko even as priests, religious officers and leaders sa aton mga parokya, sa aton mga gagmay sa katilingban may kakulang sa pagsabot o sa paghibalo sa mga pagtulunan sa aton nga simbahan. Sumauna, in that connection, dako yun ang akong kalipay kag pagpasalamat sa aton mga igsuon sa CFD diri sa atong parokya sa pagduol sa atong parokya aron sa pagpahayag sa ilang dako po niya kahangawa o dako nga kabalaka labi na gini ini gitawag naton ultra traditionalism na makaingon ko may pahin usab sa gitawag ka religious ignorance sa kadaghanan kanato at usab kini ma-address matagaan sa pagtubag kinaagi sa pagpatigayon ni ining simposyon na aton ginapatigayon karon nga hapon. We could have invited many members of our basic Iglesia communities, yet we have decided to just limit ourselves to the leaders. Muna nga kamula nga mga lay ministers, kamula nga mga katikis, ang mga officers, sang mga tatmay kasanong katilingban, labi na gid diri sa proper, uban nga mga representative sa atong mga lumas, diri sa atong parokya, na mo imutambong niini. Kaya nagtuutan at pinaagi sa atong PPC o sa atong CFD sa parokya, atong usap kini makaambit nato sa uban nato nga makaisugan diri sa parokya. So I'm very happy, very thankful sa CFD sa pagpatigayon ni ini nga panagtigom karon. Although makita nato nga ang symposium is focused on the ultra traditionalism sa daghang mga hagit o mga pangutana pero tuo kay the process na daghan po nga mga pagtulunan ang atong maiskutan. Kag posible sumala sa mga pangutana, nagatuo ko nga atong mga dinapit atong mga malupaambit karon makahatag ka nato sa kasanag sa mga pagduha-duha sa mga pangutana. Hindi lamang nga may kalabutan ni ini nga topiko kundi usab sa lain pa mga pagtulunan sa aton nga simbahan. So, allow me to express my gratitude at this point sa aton mga dinapit through the CFD sa atong parokya for coming over yesterday and today sa pagpatigay sa inyong convention at the same time in symposium. Because I believe that will benefit so much sa kadaghanan sa amon sa parokya labi na sa amon mga leaders sa PPC o sa JKK o sa Dumas. I would like also to grab this opportunity once again to express my gratefulness to the officers and members of CFD San Carlos Chapter, and of course with the not exactly permission pero sa pag-uyon po sa aton mga opisyalis sa atong Parish Council uban sa upat nato nga makaparihan diri sa parokya. So kabay pa nga sa atong pag-anti karon sa pagpaminaw o sa pagpaambit daghan kita makatunan ug kung sa man ang atong makatunan mamahimo kitang ahente
sa pagdalani ini sa pagpaambit dito sa ato mga gagmay kasama katilingman, sa ato mga kapulungan, sa ato pamilya o sa ato mga kaigsunan. Daghang salamat, enjoy the symposium, and may God bless us not only this afternoon but every day in our endeavors and undertakings as we continue to preach the word of God and the teachings of Jesus so that we can build up the kingdom of God in our midst, especially today. Daghang salamat. Hindi taga salamat, pagkinyor sa inyong bulawanan kayo nga mensahe. Nubo, pero itaas. Okay, ang ato ang pagpangutana, pero dilit natin sa atong topic ha, pili po sa uban na itong mga pagtulunan sa simbahan. Kaya we have so many dogmas na I know nga may kakulangan sa bahay natin bilang sakop sa atong simbahan. Okay, ang una musulti ha, the first speaker sa atong karong symposium to be introduced by our brother Brad Aldrin Gamal. Hello, good afternoon. It is an honor for me to introduce a brother from Cebu City. He is an engineer in profession, a department head of the University of San Jose Recoletos Engineering Department. He is now our current National Catholic Faith Defender President, no other than Brother Ramon Gitabundok of Cebu City. Reverend Father Mendoza o sa ubang mga kauban ng mga pare din sa atong lugar. Ako mga kauban sa Catholic Defenders din sa San Carlos City, sa ako sa mga kauban karon ng mga ini mamumulong din mga simposyo na tungod sa ultra traditionalism. Mga kauban ng mga Katoliko, mga lay ministers, mga katikist, uban pang mga miyembro sa laing katulungan sa simbahan. Mayong hapon atong tanan. Oras na lang salamat ko sa mga CFD dito sa San Carlos City sa ilang pagpahigayon ng maong ining symposium regarding ultra-traditionalism. Agi paghatag niyo background may tungod ining ultra-traditionalism, ang Catholic Defenders sa national governance himo kami o National Convention dito sa Cebu ining tuiga itong buwan sa Mayo. Nya mausap kini siya ang theme sa among convention. Sa matag kinigutlo sa ikasasayan ang Santa Iglesia na hiagom siya sa daghang mga pagsupak na nagikan sa gawas o pagsupak na nagikan usab sa iyang mga sakop, mga ang uban din nila mga laiko, ang uban mga pare, uban mga sakop usab sa kabispuhan nga mialsa batok sa iyang otoridad. Ang atong symposium karon naguluhan kini answering the challenges of ultra-traditionalism. Ang ultra-traditionalism maingon nato sa hagit nga giatubang sa atong simbahan karon o kinahanglan kitang mga Katoliko nga mga layman, we should be equipped in answering also their objections against the Catholic faith. Na dili lamang andam kita sa pagtubag sa mga dili Katoliko, ang atong mag-igsuon ng mga Protestante, kundi kinahanglan masangkap usab kita sa mga tubag nato may tungod sa o nga nagikan sa mga ultra-traditionalist. Ang mga ultra-traditionalist mo kini silang mga Katoliko nga moangkon sila nga nagpabiling silang Katoliko, gani moangkon sila nga sila mo itinuod nga Katoliko. Ilang gigamit ang ilang kinaugalingon nga pagsabot sa tradisyon aron sa pakigbatok sa ministeryo o otoridad sa pagpanudlo sa atong simbahan. Maingon nga atong mga kaisunan Protestante, ilang gigamit ang ilang kinaugalingong pagsabot sa balaang kasulatan aron sa pakigbatok sa ministeryo. Ang mga traditionalist ila sang gigamit ang ilang kinaugalingon nga pagsabot sa tradisyon sa Santa Iglesia pakigbatok sa ministeryo.
Pero timan na nato nga ang usab gyud sa mga fundamento nga panudlo sa atong simbahan. Kinahanglan nga atong dawaton kitang mga Katoliko aron kita magpabilin sa atong simbahan mao nga diha sa atong simbahan dunay tulo ka haligi sa atong pagtuo. Una ang balaang kasulatan, ikaduha ang kining apostolikang tradisyon, ikatulo mao ang buhi ng ministeryo, ang otoridad sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Nga kamatuoran igibilin ka nato sa atong Ginoong Kristo, makarga man diha sa balaang kasulatan o naaman makita nato sa apostolikang tradisyon. Wala ka naghihatag sa atong Ginoo nga rika nato aron atong sabton sa atong ginagalingon nga pagsabot. Kung dili ang dunay otoridad ug katungod sa paghubad ug pagtudlo nga rika nato, mahitungod sa nasuod sa tradisyon ug sa balaang kasulatan, iya ka nang gigdiyan ngadto sa buhing otoridad sa simbahan o gitawag nato magisterium. Ang magisterium bilang uban sa Santo Papa o sa mga kabispuhan nga niusa uban kaniya. Ang di mga akong ipambit kaninyo karon mahitungod sa kining extraordinary ministers diha sa pagpakalawan. Usa ka maayong balita nga akong nadunggan nga dinhi sa San Carlos City ang mga istasyon dito sa Cebu mula nung sad moabot din ang pagsibya. Usa ka na kamaayong tilimadon pero usahay ang hangin nga gikan sa Cebu magdasad og dautan nga hangin. Nakadungog siguro ta nga sa usa sa mga istasyon sa Cebu ang DYHP ang programa karong yung Domingo alauna ngadto sa 2:00. Ginumulahan kini siya sa usa ka kauban kaniadto sa Catholic Defender o kang iyang kanunay gihimo karon mao ang pagpangatake sa panudlo sa tong simbahan. Labi na gyud ang mga panudlong ipaudahan sa ikaduhang Konsilyo Vatikano. O usa sa kanunay niyang ibalik-balik ang iyang pagsupak mahitungod nining pagtugot sa pagpatabang sa mga lay ministers diha sa pagpakalawat. No? Niya tungod kay ang mga traditionalist sama ni Atty. Bagaso, ato lang siyang iskutan. Ang iyangan kay madugog magyud nato ang iyang programa sa radyo. O sa iya magkauban ng mga traditionalist, ila magigamit ang ilang kinaugalingon nga pagsabot. Ibabaw sa otoridad sa buhing magisterium. Sa akong pagsugod sa pagpaambit mahitungod ini mong tema, tugutin ko sa pag-review. Ngari ka na to, sa mahitungod sa gahong o otoridad sa Santo Papa, diya sa iyang pagdumala sa tibuok Iglesia Katolika. Akong tutloon kini niya sa The Dogmatic Constitution Pastor Eternos nga giluwatan kini atol niadtong unang Konsilyo Vatikano sa Session 4 niya July 18, 1870, Chapter 3 naguluhan og on the power and character of the primacy of the Roman Pontiff. Nga sa Binisaya ang gahong ug hiyas pagkamo sa Santo Papa. Diha sa paragraph 1 nagingon ang unang Konsilyo Vatikano. The Roman Pontiff is the successor of Blessed Peter, the Prince of the Apostles, true vicar of Christ, head of the universal church and father and teacher of all Christian people. Nga sa Binisaya, ang Santo Papa mo ang sumusunod ni San Pedro, ang prinsipe sa mga apostoles, matuod nga embahador ni Kristo, pangulo sa tibuok simbahan, o kamahan o pagtutudlo sa tibuok Kristohanong katawan. Diya sa paragraph 2, although nga kung ikutlo dili gyud ang tibuok nga paragraph 2, kundi bahin lamang sa ikaduha nga parako. Ang Vatikano I nanudlo nga both clergy and faithful of whatever right and dignity, both singly and collectively, are bound to submit to this power by duty of hierarchical subordination and true obedience. And this not only in matters concerning faith and morals, but also in those which regard the discipline and government of the Church throughout the world. Nga kaparian o batuon sa bisag unsang rito o dignidad sa tinagsa o sa hilukpong kinahanglan mo pailaw ngadto niini nga gahom sabot sa Santo Papa. Pinaagi sa katungdanan sa hierarkikanhong pagkamasinulundon ug matuod nga pagkamasinugtanon. O kini dili lamang kalabot sa pagtuo og moralidad kundi lakip usab niadtong may labot sa disiplina o pagdumala sa simbahan sa tibuok kalibutan. So ako ni pahimugatan tungod kay daghang nagtuo nga akit mo pailawon ta sa otoridad sa Papa sa mga punto lamang nga siya manudlo labot sa faith and morals. But that is not teaching of the First Vatican Council. The First Vatican Council teaches that we submit to the authority of the Pope, not only in matters of faith and morals, but also with regards to the discipline and government of the Church. Diha sa paragraph 4, nag-ingon ang Vatican Council I.
This is the teaching of the Catholic truth, and no one can depart from it without endangering his faith and salvation. Nga mao kini panudlo sa Katolikong kamatuoran, ug walay sa bisan kinsa nga makabiya gikan ini sa walay pagbutang sa peligro sa iyang pagtuo ug kaluwasan. Sa paragraph 8, nagingon nga since the Roman Pontiff, by divine right of the apostolic primacy governs the whole church, we likewise teach and declare that he is the supreme judge of the faithful. The sentence of the apostolic say, than which there is no higher authority, is not subject to revision by anyone, nor may anyone lawfully pass judgment thereupon. Nga tungod kay sa Papa pinagi sa Diyos nung katungod sa apostolikanhong pagkapanguho, nagdumala sa tingog simbahan. Kami usab nagtudlog nagdeklarar na siya mao ang labang maghukom alang sa mga magtutuo. Ang hukom sa Papa nga wala na mas labaw nga otoridad, dili ubos sa pag-usab ni bisan kinsa, o walay si bisan kinsa nga makatarunganon nga makahukom niini. Sa paragraph 9 nagingon, so then, if anyone says that the Roman Pontiff has merely an office of supervision and guidance, and not the full and supreme power of jurisdiction over the whole church, and this not only in matters of faith and morals, but also in those which concern the discipline and government of the church dispersed throughout the whole world, let him be anathema. Busa kung dunay maingon ang sa Papa nagupot lamang sa katungdanan sa paglantaw, pagiyak, o dili sa hingpit o kinalabwan nga gahom sa pagdumala ibabaw sa tibuok simbahan. O kini dili lamang labot sa pagtuo moralidad, kundi lakip usab niadtong kalabot sa disiplina o pagdumala sa simbahan nga nasabwat sa tibuok kalibutan, matinunglo siya. Busa sumahan na atong ikutlo diha sa ining First Vatican Council nga ang labawng maghukom diha sa atong simbahan mao ang otoridad sa Santo Papa. Nga ang iyang otoridad wala na mulabaw pa niya. Nga kitang mga sakop sa simbahan dili kita makahukom sa mga butang nga gihukman sa Santo Papa. Kining maong panudlo sa First Vatican Council dili mahimong tuison sa nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga traditionalist. Kana kung tinuray silang nagsubay sa tradisyon. Karon humana ko ikapahimutan ang otoridad sa pagpanudlo sa Papa. Kinahanglanon ka na tungod kay sa akong pagpasabot ka ninyo mahitungod ning tema extraordinary ministro sa pagpakalawat mukutlo ako gikan sa mga panudlo sa Santo Papa. So I first have to establish the authority of the Pope in regards to discipline and government of the Church. May tungod sa panudlo sa magisterium labot sa extraordinary ministers. Mo pambit ko ninyo sa pipila hinungdanong dokumento kalabot ini. Ngatong tuig 1969, ang bisina sa Papa may pagawas kining mong dokumento nga naguluhan, PD Custos. Kini nga dokumento milati sa tukma nga mga kondisyon nga makapahimong makatarunganon sa paggamit sa extraordinary ministers. Nga akong kutlo naging rin number 1. When a minister indicated in Canon 845, kining Canon 845, this refers to the 1917 Code of Canon Law. Kaya kanang atong Canon Law isubay karon, may gawas naman kana siya sa tuig 1983, ubos otoridad ni Papa Juan Paulo II. So niya kining maong dokumento may gawas nitong 1969. So referido kini siya sa nakuna nga Code of Canon Law nga mo iyang ipasabot. Whenever a minister indicated in Canon 845 is unavailable. The number 2, whenever the usual minister is unavailable to administer communion without difficulty because of poor health, advanced age, or the demands of the pastoral ministry. Number 3, when the number of faithful wishing to receive communion is so great that the celebration of the Mass would be unduly prolonged. Nga ang iskutan nga mga kondisyon na mahimong matugot ang pagpatabang sa mga lay ministers din sa pagpakalawat. Una, walang ministro nga iskutan sa Canon 845 suma sa Code of Canon Law 1917, wala. So kung mubasa ka sa Canon 845 nag-iskut dito that the priest alone is the ordinary minister of Holy Communion. The deacon is the extraordinary ministers upon permission of the local ordinary or the parish priest for some weighty reasons. Ngayon kaduha kung ang naandan ng ministro, dili makapagkalawat na walay kalisod tungod sa masagigon nga panglawas, katigulangon o sige pangayo sa pastoral nga pagpangalagad. Ikatulo ko ng ganon sa mga magtutuo nga buot mong kalawat, labihan kadaghan o kadako nga ang kasulugan sa misa madugay pagayo. Nyalay ganun nga dokumento nga giluwatan sa
opisina sa Tupapa mo kini naguluhan og Imense Caritatis. Nigawas kini atong tuig 1973. Dinhi makita nato ang mas detalyado nga pagpasabot. Matod pa, there are various circumstances in which a lack of sufficient ministers for the distribution of Holy Communion can occur. Number one, during Mass, because of the size of the congregation, or a particular difficulty in which the celebrant finds himself. Number two, outside of Mass, when it is difficult because of distance to take the sacred species, especially in the viaticum, to the sick in danger of death, or when the very number of the sick, especially in hospitals and similar institutions, requires many ministers. Therefore, in order that the faithful who are in the state of grace, and who with an upright and pious disposition wish to share the sacred banquet, may not be deprived of the sacramental help and consolation, it has seemed appropriate to the Holy Father to establish extraordinary ministers who may give Holy Communion to themselves and to the other faithful under the following determined conditions. Nga sa Binisaya, ato ginihubaron sa Binisaya, no? Alang itong mga kaigsuunan na ito nga di kayo magkasunod in English, atong i-translate nito sa Binisaya. Nga ang maong dokumento Imense Caritatis na kanayon, dunay daghang sirkumstansya diin ang kakulang sa mga ministro sa pagpakalawat mahitabo. Number one, panahon sa misa tungod sa gidaghanon sa nalimba o sa usa ka kalisod nga gibati sa nagsaulo sabot sa pare. Ikaduha, gawas sa misa kung malisod tungod sa gilayon sa pagdala sa ostiya, labi na gyud diha sa viaticum ngadto sa mga masakiton nga naa sa kakuyaw sa kamatayon, o kung ang gidaghanon sa mga masakiton labi na sa mga hospital o susamang institusyon nga kinahanglan daghang ministro. Busaron ang mga magtotoo nga naa sa kahimtang sa grasya ug kinsa nagupot sa matarong ug may nampuon nga disposisyon nga buot moamlit sa balaang bangkete dili mahikawan niining sakramentohanon nga abag ug pagdasig. Ihugman sa Santo Papa nga makatarunganon ang pagtukod og mga extraordinaryo ministro kinsa makapakalawat sa ilang kaugalingon ug ngadto sa ubang mga magtotoo ubos sa lalakid nga mga kondisyon.